sa aklat ng unang Pedro, kabanatang 2, mga talatang 1 hanggang 10. Ang pinakapamagat ng pag-aaral na ito ay We Are Living Stones. Itong seryeng pag-aaral na ito ay tumatalakay sa paglalarawan ng banal na kasulatan sa kalagayan natin bilang mga mananampalataya na pinagsama-sama sa iisang katawan na ang ulo ay walang iba kundi si Kristo. Ang katawang ito ay alalaumbaga ay ang iglesia. Sa ating unang pag-aaral ay ating naunawaan na tayo ay inihahalin tulad sa isang gusali na itinatayo ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa proseso ang Panginoon ng pagtatayo sa atin. Upon this rock, upon the Lord Jesus Christ, the rock, I will build my church. And so He is now in the process of building His church. Ayon din po sa ating mga unang pag-aaral, siya ang pinakasaligang bato, buhay na saligang bato, at tayo naman ay inihilin tulad sa mga buhay na mga bato na siyang itinatayo sa ibabaw ng saligan na walang iba kundi siya. Balikan natin yung talatang 5 dito sa unang Pedro kabanatang 2. Ang sabi, kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog na mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Ye also as lively stones are built up a spiritual house. Tayo po ay espiritual na gusali. Sa ating pag-aaral noong isang linggo, sabi natin, batay sa ating mga binasa, isa-isang hinanap tayo ng ating Panginoong Diyos. Siya ang nagsama-sama sa atin dito sa lugar na tinatawag natin, dito sa pagsasama-sama na tinatawag nating iglesia. Magandang idiin na hindi ang gusaling ito ang iglesia. Ang gusaling ito ang nagbibigay tahanan sa totoong iglesia. Ang iglesia ay tayo. Bakit buhay na bato? Yun yung maganda nating itatanong. Bakit buhay na bato? Kasi po, meron tayong naranasan, may ipinaranas sa atin ng ating Panginoon na kung papaanong tayo dati ay mga patay, ayon sa Efeso kabanatang 2, 1 at 2, dahil sa ating mga kasalanan at pagsalansa, ngayon ay binuhay niya sa pamamagitan ng kanyang awa. Yan po ang ilan sa mga gusto nating sasagutin. You see, may mga challenges, may mga paghahamon sa atin na magtiisan sa isa't isa. May mga paghahamon sa atin na magtiyaga sa isa't isa. Bakit? Sapagkat tayo ay nasa proseso nga ng pagtatayo. And so, maaaring may mga paggigit-gitan, may pagbubungguan, may mga kinakailangan tapyasan para tumama ang hugis upang magbigay tibay sa gusali na itinatayo ng ating Panginoon ang kanyang iglesia. Sa liwanag ng lahat ng iyan, ay mag-ukol tayo ng panahon sa mga talatang ating binasa. Balikan natin yung talatang 1. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pangdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at lahat ng panglalait. Ito pong talatang ito ay nagtuturo sa atin pabalik sa mga naunang talata. Kasi ang sabi, kaya. So may una munang mga katotohanang ipinahayag, kaya
tayo nakarating sa talatang 1 ng kabanatang 2. Sa wikang English yan eh. Wherefore, laying aside all malice. Therefore, laying aside all malice. Because of whatever it is, we must lay aside all malice. So merong una munang nangyari, kaya dumating sa konklusyon, dahil dito, kinakailangan na nating ihiwalay, hubarin ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, ang lahat ng pagpapaimbabaw. Tatandaan natin, hindi tayo umaalis sa pinaka-konteksto, tayo ay itinatayo ng Panginoon at ina-address, tinutugunan ng Panginoon ang mga posibleng balakid upang tayo ay maitayong matibay bilang espiritual na bahay. Ano kaya itong dahilan bakit tayo inaatasan na ihiwalay na ang lahat ng kasamaan at ang lahat ng pandaraya sa ating pamumuhay? Ibinabalik po tayo nito sa mga naunang katabing talata. Pumunta po tayo sa kabanatang 1, basahin po natin ang talatang 22. 1 Peter chapter 1 and the verse is 22. Ganito po ang mababasa natin. Dito tayo itinuturo. Kaya nga verse 22 ng chapter 1. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari, sa mga kapatid na mga ibigan ay mga ibigang kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Ito po, sa talatang 23, yamang ipinanganak kayong muli. Bakit kinakailangang ihiwalay na natin ang lahat ng kasamaan, lahat ng pandaraya, lahat ng pagpapaimbabaw, pananaghili, lahat ng panglalait? Ano po ang nangyari sa atin? Ano ang ipinaranas sa atin ng Diyos na posible na mabuhay tayo ng hiwalay sa lahat ng mga yaon? Ang sabi po sa atin, yamang, dahil yamang. Sa wika English, being born again, ipinanganak tayong muli. Ipinanganak tayong muli ng ano? May mga katangian itong kapanganakang muli na ito o yung dahilan ng ating kapanganakang muli. Ang sabi, yamang ipinanganak kayong muli, hindi na binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan. Ipinanganak tayong muli ng binhing walang kasiraan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na namubuhay at namamalagi, ipinanganak tayong muli ng binhi, the seed, which is none other than the Word of God. We have been born again through the Word of God, by the instrumentality of the Word of God. Anong klaseng salita ng Diyos? Walang kasiraan. Sa liwanag ng lahat ng bagay na may kasiraan sa mundo, sa liwanag ng lahat ng mga bagay na nagbabago sa mundo, tayo ay ipinakilala ng Diyos at ipinaranas sa atin ng Diyos ang isang uri ng karanasan kung saan ang kanyang salita ay nagkaroon ng katotohanan at buhay sa atin, salitang walang kasiraan, salitang walang pagkupas, salitang nabubuhay at namamalagi, hindi salitang patay, hindi salitang basyo. Ang salita ng Diyos, walang kasiraan, walang pagkupas. Ang salita ng Diyos, buhay na salita, kaya kayang bumuhay sa atin na mga patay sa espiritu. Buhay na salita at namamalagi, hindi nagpapabago-bago. Namamalagi at ano? Ano pa? Tuloy natin ang pagbasa sa talatang 24, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo, ang damo'y natutuyo, ang bulaklak nalalanta. Datwat ang salita ng Diyos, namamalagi
magpakailanman. Ano ang katangian ng salita ng Diyos? Hindi nasisira, buhay na salita, namamalaging salita, magpakailanmang salita. Tayo na nasanay sa pagbabago-bago ng lahat ng bagay, tayo na nabubuhay ng walang katiyakan, hindi mo alam kung bukas ay buhay tayo, hindi natin alam ang katiyakan ng ating trabaho, hindi natin alam kung ang mga kasama natin ngayon ay kasama pa natin sa araw ng bukas. Napakaraming hindi tiyak sa buhay na ito. We were introduced to something which in actuality is someone, because the Word of God represents the God of the Word. You see, He is the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So the Word is not just a principle, the Word is a person. And He has a name. His name is Jesus. Itinuturo tayo sa karanasan na yaon. Mga kapatid, kung ikaw ay mananampalataya ngayon, tinatawag ka ng Diyos, tinatawag ng Diyos ang pansin mo, sinasabi niya sa iyo, ipinapaalala niya sa atin, hindi ba naranasan mo, nakilala mo, naunawaan mo ang salita ng Diyos, ang salita na tinatawag na mabuting balita, ebanghelyo, sa dulong bahagi ng talatang 25, 1 Peter chapter 1 and the verses 25, the Bible says that what ang salita ng Panginoon na mamalagi magpakailanman, ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Ito ang mabuting balita, the gospel. There was a time that your life was in disarray. You were at loss. Hindi mo alam kung saan ka patungo. Ngunit ikaw ay kinagtagpo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, ng kanyang mabuting balita. Ipinaranas niya sa iyo ang isang lalong matibay na saligan, ang isang lalong mapanghahawakang pangako. Hindi pangako na papako, pangako ng Diyos na hindi nagbabago. Amen? Oh, what a hope, mga kapatid. Isang pag-asa na walang hanggan, isang pag-asa na walang pagkupas, isang matibay na pag-asa, imperishable, abiding, and remains, and a promise, and the word that remains forever. Dahil ikaw ay ipinanganak ng muli ng gayong uring salita, dahil ikaw ay itinayo ng Diyos sa mas matibay na pag-asa at pangako, dahil sa iyan, sa mga iyan, maaari mo nang isa-isang tabi. Maaari mo nang layuan, maaari mo nang takasan ang kasamaan ng lahat ng pandaraya. Now, para maging lalong personal ito at mas lalo nating mauunawaan, siguro magandang silipin natin kung ano bang ibig sabihin ni Apostol Pedro dito. And by the way, huwag nating kalilimutan na sinasabi ito ng apostol na si Pedro sa konteksto, sa liwanag ng mga mananampalataya na inuusig, pinapatay, sinusubok, kinukuhanan ng kanilang mga ari-arian. Yan ang konteksto. Sufferings, trials, difficulties are not exceptions. We cannot exempt ourselves simply because we are going through some difficulties in life. Nakukuha niyo, mga kapatid? Ang paalalang ito ay sinasalita ni Apostol Pedro sa mga taong pagod, pata, wala ng lahat ng bagay, tumatakas sa mga bundok, pinapatay sila. Sinasaktan sila, pinupuksa sila ng mga di sumasampalataya ng panahon na yon. Again, the Apostle Peter was addressing the scattered church, the scattered believers.
And yet, sabi niya, hey, you are not exempted. Mabuhay ka sa isang paraan na magdadala ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, pwede na akong hindi magtapat sa Panginoon. Pwede na akong lumakad ng kahit papano na lang. May dahilan ako sapagkat mabigat ang dinadaanan ko. You are wrong. Nagkakamali ka kung gayon ang iyong iniisip. Kasamaan. Lahat ng pandaraya sa wikang Ingles ay all malice, all guile. Merong masamang pag-iisip sa likod ng lahat. May masamang interpretasyon tayo sa lahat ng nangyayari sa ating kapaligiran. Ganyan tayo noong una. Nabubuhay tayo sa pandaraya, nabubuhay tayo sa pagbabalat kayo. Ano ba ang pagbabalat kayo? Natatakot kang makilala ng iba ang totoong ikaw. Nabubuhay ka sa pagbabalat kayo sapagkat ayaw mong malaman nila ang totoong ikaw. Ikaw ay nagsusuot ng maskara. Ipinoproject mo ang ibang tao sa harap ng ibang tao kaysa sa totoong ikaw. Hindi kagayak na malaman nila at makita nila ang iyong mga kahinaan, ang iyong mga kapintasan. Nabubuhay ka in hypocrisy. Ang isang tao na nakaranas at nakatikim ng biyaya ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay biyaya ng Diyos. We who have tasted that the Lord is what? Good. That the Lord is what? Gracious. That the Lord is merciful. That the Lord is full of grace. Nang ikaw ay tinanggap ng Diyos, hindi Kanya tinanggap on your merit. Wala kang anumang pwedeng ipakita sa Kanya. Wala kang pwedeng dalhin sa Kanyang harapan na pwedeng magbunsod sa Kanya na ikaw ay tanggapin Niya. Tinanggap Niya tayo sa ating pinakamababang kalagayan. If so, that you have indeed tasted the graciousness of God na pinakilala sa iyo through the gospel, well, hindi ka kailangang mabuhay sa pagbabalat kayo. May tumanggap na sa iyo kung sino ka man. Just the way you are. Sabi nga nung awit, ang Panginoon lang ang pwedeng magsasalita nito ng may katapatan sa atin. I love you just the way you are. Halika, lumapit ka, tinatanggap kita, niyayakap kita sa iyong kasalukuyang kalagayan. Hindi mo kinakailangang magbalat kayo. Hindi mo kinakailangang mabuhay sa pandaraya. So nawawala yung tendensiya to hurt other people. Nawawala yung tendensiya to become malicious with other people. May kabaliktaran yon, mga kapatid. Tinatry mong magsuot ng maskara. On the other hand, sabi noong talata, kaya't sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan, yung kagustuhang manakit ng iba, maging malisyoso sa pag-iisip laban sa iba, lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw, inalarawan ko na kanina, ito yung kabaliktaran, mga pananaghili at lahat ng panglalait, yun yung kabaliktaran nun. Sa kabilang panig, gusto mong ipakita sa tao ang isang magaling na ikaw kahit di ka magaling. Gusto mong ipakita sa tao ang lahat ng mga mabubuti sa iyo sa pamamagitan ng pagsusuot ng maskara kahit dadayain mo. On the other hand, nakakadama ka ng pagkagalit, nagagalit ka sa ginagawa ng Diyos sa buhay ng iba. Yun ang ibig sabihin ng envy.
nagagalit ka, bakit pinagpapala ng Diyos ang iba? Bakit kumikilos ang Diyos sa buhay ng iba? Ang nakikita mo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iba. Hindi mo nakikita at hindi kay namamahinga sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Hindi ka masaya. Bakit kinakailangan sa kanila yun gawin? Dapat sa akin yun. Hindi masama na humangad ka, nagawang ka ng Diyos ng mabuti. Ang masama ay ang magalit ka at mayamot ka dahil ginagawa ng Diyos ang iba ng mabuti. Yun ang masama. Tama lamang na manalangin ka sa Diyos na patuloy siyang kumilos at gumawa sa buhay mo, na patuloy na tugunin niya ang mga panalangin mo, pero huwag kang magagalit, huwag kang mayayamot. Dahil ang gayong panalangin na maaaring panalangin din ng mga kapatid ay tinutugon ng Diyos sa buhay ng iba. Natutuwa ka pagka nabibigo ang iba. Hindi ka lang nagagalit sa pagtatagumpay ng iba, natutuwa ka kapag ka nabibigo ang iba. Mga kapatid, nilagpasan na natin yan. Dahil tayo ay ano daw, yamang kayo'y ipinanganak ng muli. Ihiwalay na natin iyan sa atin. At mamaya ipakikita ko sa inyo kung anong koneksyon ito sa pang mas malakihang layunin ng Diyos to build up His church. At kung hindi mapipigil ang gayong damdamin sa ating kalooban, ang tendensiya ay ang sisiraan ng iba. That's what this phrase means. All evil speakings or slanderings, naninira ka na sa iba. You know? Dinidiscredit mo kung ano ang nangyayari sa buhay ng iba. Dinidiscredit mo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng iba. Oh, mga kapatid, inaatasan tayo na lagpasan natin ang bagay na iyan. And why? Paano natin ito lalagpasan? This is the reason why we receive instructions like this from the Word of God is because this is real. We can experience this. Kahit na sa kalagayan na ipinanganak na muli, pwede ka pa rin magkadama ng pagkayamot, pwede ka pa rin makadama ng pagkagalit sa pagtatagumpay ng iba at katuwaan sa kanilang kabiguan. Paano mo ito matatakasan? Ang paalala sa atin, verse 2 ng chapter 2, 1 Peter, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Ano ang sagot? Ano ang gamot sa gayong masamang diwa sa ating kalooban? Lalo mong hangarin ang salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na dahilan kung bakit ka ipinanganak na muli, yun din ang salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng katiyakan, ng diwa ng katiyakan, na hindi lang ang Diyos buhay at may ginagawa sa buhay ng iba, ang Diyos ay buhay at may ginagawa din sa buhay mo. And the mere fact that you have already experienced the grace of God, you have already tasted that the Lord is good, yan ay ebidensya na ng Diyos ay merong layunin na patuloy na gumawa ng mabuti sa buhay mo. Sa gitna ng iyong dinadaan ng mga pagsubok, bumabad tayo sa kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay. Lasahan natin even more. Lasahan natin even more. Magtampisaw tayo even more sa lahat ng mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. At hindi yon mahirap. Meron tayong awit, count your blessings, name them one by
1. Make this your regular exercise. Paggising mo pa lang sa umaga, bilangin mo na ang hindi mabibilang. The truth of the matter is, hindi mabibilang. You cannot outgive our gracious God. Napakayaman niya sa biyaya. Sa halip na bilangin mo ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga taong nasa paligid mo, magtampisaw ka sa kasaganaan ng awa at biyaya ng Diyos sa buhay mo. No, bakit mahalaga yon? Bakit po mahalaga itong mga katotohanan ito? Binabalik tayo muli dito sa konteksto. Let's go back to chapter 1 and the verse is 22. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, mangag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Meron pong isang halimbawa at katibayan na tayo nga ay nakaranas ng kapanganakang muli na inililitaw ng apostol na si Pedro. Ano po yun? Ano po yung isang matibay na katibayan na tayo ipinanganak ng muli? Kung yumayaman ka at lumalago ka at lumalalim ka sa pag-ibig sa isa't isa. Do you remember? We are living stones being built up into a spiritual house. Matagal-tagal tayo mga kapatid na magkakasama. Magagaspang, matulis na mga bato, pinagsama-sama. Walang sementong nagdidikit sa atin. Ang tanging nagdidikit sa atin ay ang maingat na pagkakamada, maingat na pag-aayos ng ating tagapagtayo ng bahay, ang Panginoon. Tamang anggulo, tamang level. Maaaring hindi mo gusto yung itinabi sa'yo. Maaaring hindi mo gusto yung nilagay sa ilalim mo. Maaaring ayaw mo nung nilagay sa ibabaw mo na kailangan mong buhatin. Ngunit mas marunong siya na siyang nagsama-sama sa atin. Ang sabi ni Apostol Pedro, ang pandikit natin bilang mga bato, buhay na bato, na itinatayo ay ang pag-ibig sa isa't isa. Pag-ibig na una mo na munang naranasan sa ating Panginoon. Tumanggap ka na muna ng pag-ibig na ito mula sa ating Panginoon. And so there is a challenge, there is a call to love. May panawagan sa atin na tayo ay iibig. Anong uri ng pag-ibig? Ang unang katangian ng pag-ibig ng magkakapatid na binanggit dito ay hindi pakunwari. Hindi mo kinakailangang pekein. Ang kinakailangan mo ay paglabanan ang iyong natural tendencies at tanawin mo ang isang kapatid the way God sees him. The way your merciful Savior sees him. Tanawin mo ang iyong kapatid kung paano siya tinatanaw ng iyong maawaing tagapagligtas. I'm telling you, bias kasi tayo. Pagka tayo ang tumingin sa salamin, tinitignan natin na marami tayong dahilan upang ibigin tayo na ibang tao. Medyo mauupo ka muna sandali at paki-interview ang mga taong pinakamalapit sa iyo. Kaibig-ibig ba ako? Tanungin mo ang asawa mo. Tama ba lahat ng sinasabi ko at ginagawa ko? Tanungin mo ang mga anak mo. Huwag mo silang pagbantaan. Tanungin mo sila at sabihin, be honest with me. Talaga bang ako'y sobrang perpekto na? Be honest with me. At kung magiging tapat tayo sa isa't isa, mga kapatid, marami ang tsinatsaga natin sa isa't isa. Oh, brethren, walang dahilan upang tayo'y maghihiwa-hiwalay. Wala. Ang komposisyon ng iglesyang ito, may isang ulo
na pinanggagalingan ng lahat, makapangyarihan sa lahat, na siyang dahilan kung bakit tayo nagsasama-sama, ang Panginoong Hesukristo. The rest is the body of Christ, including me. Bawat isa'y bahagi ng katawan. At sapagkat bahagi tayong lahat ng katawan, we need the prayer of one another. We need the encouragement of one another. Don't we ever think na sapagkat merong nagsa-Sunday school, sapagkat merong nagtuturo sa pulpito, ay hindi na sila nangangailangan. Oh brother, in the same manner na mga kahinaan kayo, ay may mga kahinaan din ang mga namiminuno sa loob ng iglesia. Hindi palaging wasto ang kanilang mga pagpapasya. Hindi palaging wasto ang kanilang mga pag-iisip. Kung papaanong umiiyak ka sa Diyos para ikaw ay kilusin at mapaglabanan mo ang mga kahinaan. The same is true and necessary when it comes to the rest of the members of the body. Amen? We must remember one another in prayer. We must encourage one another. Titignan natin ang bawat isa kung paano tinitingnan tayo ng ating Panginoon. Huwag nating kakalimutan, tayo ay magkakapatid. Phileo, magkakapatid. Maaaring iba-iba ang ating nanay, pero iisa lang ang ating tatay, ang walang hanggang Ama natin doon sa langit. Bawat isa sa atin dito humaharap pa rin sa mga katotohanan ng buhay, sa mga realidad ng buhay, na tayo ay nasa mundong maraming kasiraan. Tayo ay nasa mundo na bumagsak sa kasalanan. Mga kapatid, tayo po ay nakatayo sa tabi ng isa't isa. Kagaya ng isang gusali na itinatayo, kinakailangan akong bumuhat ng bigat. Kung hindi kaya nung nasa ibabaw ko, ako ang sasalo sa kanya. Hindi sa manner na may sumasalo sa akin, sa aking ilalim. Kung ang iyong mga bisig, kung ang iyong mga tuhod ay mahina, ang tamang pananaw, aalalayan kita para manatili kang nakatayo dahil kapatid kita. Kung ang puso ng sino man sa atin ay nagsasabing ayaw ko na, napapangibabawa ng ating puso ng pag-aalinlangan, ang iba ay magsasabi, I want to encourage you. I want to remind you that our God is alive, na buhay ang ating Diyos. Kapag ang mga suliranin, ang sino man sa atin ay sobrang napakalaki na nagagawa na nitong takpan ang buo mong mga mata, ang iba naman ay magsasabi, ako magsisilbi mong mata. At magsasabi sa iyo, ang kaluwalhatian ng Diyos ay naaaninag ko sa gitna ng madilim na iyong dinadaanan sa ngayon. Mag-iibigan tayo bilang mga magkakapatid. Sinatyaga natin ang kapintasan ng bawat isa, sapagkat ang Diyos ay hindi pa tapos sa bawat isa. Patuloy siyang nagpupukpok again. The building up is on a present progressive tense. Hindi pa tapos ang pagtatayo. Patuloy siyang nagpupukpok. Patuloy siyang nagtatapyas. Patuloy siyang gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. And then sabi, dapat daw yung pag-ibig na ito, hindi lang walang pakunwari, hindi lang pag-ibig na isang kapatid, ito raw ay pag-ibig na maningas. Ang ibig sabihin ng maningas na pag-ibig, it is zealous, it is motivated, it is self-starting.
Naghahanap ka ng mga lugar, naghahanap ka ng mga pagkakataon kung saan maipapakita mo at maipapahayag mo, maipapadama mo ang pag-ibig. Hindi ka naghihintay ng oportunidad, naghahanap ka ng oportunidad. Naghahanap ka ng pagkakataon na ipadama sa isang kapatid. How can I be a blessing to you? How can I be an encouragement to you? I want to be a brother to you. It is self-starting. Hindi kinakailangang hingin ang iyong tulong. Ikaw ang nagboboluntaryo ng iyong tulong. And then ang sabi, dapat daw ito ay dalisay. It's a pure kind of love. Walang anumang nakahalong ibang motibasyon. Kung ito ay nakikita sa bawat isa sa atin, mga kapatid, maaaring tayo nga ay lumalago na sa ating pananampalataya at maaaring tayo nga ay nakaranas ng kapanganakang muli at maaaring tayo nga ay nakatikim at nakalasa na ang ating Panginoong Diyos ay tunay na mabuti. Bawat isa kaya sa atin na nandito bilang mga mananampalataya ay pwedeng magsasabi, ang pag-ibig ng aking kapatid na siga nito ay wala akong pag-aalinlangan na tunay. Hindi siya nagpapahayag ng pag-ibig sapagkat inaasahan niyang meron akong ibabalik. That is a very, very important point to make. Kung hindi na kaya ng isang kapatid ibalik, i-reciprocate yung kagandahang loob na pinakikita mo, doon na rin ba humihinto ang pag-ibig mo? If that is the case, that is not the phileo love that this passage is talking about. Ang uri ng pag-ibig na ipinakita sa atin ng Panginoon ay isang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Isang pag-ibig na handang ibigay ang lahat sapagkat nag-uumapaw sa puso niya ang kagustuhan niyang ibigay ang lahat. Not because he is expecting anything in return. Ito po ba ang uri ng pag-ibig na nararanasan natin? Imposible ito outside of our maturing growth, our maturity, outside of our growth in the Word of God and through the Word of God. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, mapapansin nyo yan. You are growing in selfishness as you drift away from the Word of God. On the other hand, you will grow in selflessness as you draw closer to the Word of God, as you immerse yourself with the Word of God. Habang lumalayo ka sa salita ng Diyos na nagpapalago sa atin, nagpapalaki sa atin. I'm telling you, mga kapatid, yes, yung kapanganakang muli, gawa ng Diyos. Hindi ikaw ang nagpapanganak na muli sa sarili mo. Ito ay gawa ng Diyos. But having said that, the Bible continued. The Bible continues sa kanyang pagtuturo. Ano itinuro niya? Kung gayon, you must lay aside something. May ginawa ang Diyos sa iyo. Now it's your turn. Mabuhay ka in such a manner na ipapahayag mo at ididemonstra mo na tunay ngang ikaw ay ipinanganak ng muli. Binigyan kanya ng uhaw at gutom sa kanyang mga salita. Hindi kinakailangan umiyak ng bata para patunayan niyang tao siya. Pero ang bata, pagkapanganak niya, kinakailangan umiyak para patunayang buhay siya. Mga kapatid, nasaan ang katunayan na ikaw ay ipinanganak ng muli? Kung ito ang salamin, gaano mo nakikita ang iyong sarili
sa liwanag ng mga katotohanan ito? Sinasalamin ba niya ang buhay mo ngayon? Ang paghamon na iniiwan ko sa inyo. Let's all stand up.